Alexa and Aaron. Di na natapos ni Roxanne ang sasabihin nang pumasok si Alice at Melissa, kaibigan ni Saiden, na dalawa sa mga organizers ng party. Excuse me, but the party is about to start. Elders will be the first one to step outside. Imporma nito dahilan para makahinga sila ng maluwag. I need to speak to you, Isabel. Sabi ng matandang senyora sa kanya. We need to discuss about something. Anito at saka sila tinalikuran. Excuse me? Paalam ni Saiden sa kanilapitan ng kaibigan dahil tinawag siya nito habang siya'y nakatanga pa rin at sinusundan ng tingin ng papalayong senyora. Sakto din naman ang pagdating si Aaron at Alexa. Nakangiting sinalubong ni Alexa mga elders habang si Aaron naman sa lubong ang kili at napakaseryoso. He's here! Lahat sila'y nangunot ang noo sa tinura ni Aaron. Hindi nila alam kung anong ibig sabihin nito. Sinong nandito? Tanong ni Natalie. Drake Telton. Mas lalo pang lumalim ang gatna ng noo niya dahil mas lalong di niya maintindihan na sinasabi nito. Drake who? Tanong niya sa kapatid. Siya namang nagbabanta sa pamilya natin. Seryosong tanong ni Aaron. I already alerted all the guard. Isabel, can you be with Lolo? Pwede bang si Lolo ang lolo mo? Sila Tito Enrique at Tito Ernesto nasabihan ko na rin. Si Mommy at Tita Esme pinababantayan ko sa mga bodyguards. Hindi nila po pwedeng malaman ito dahil magpapanik sila. She sighed. Hanggang ngayon ba'y napapraning pa rin kayo sa mga bagay na yan? Why can't you believe us? Ines na tanong naman ni Corina. I too. Nakatatanggap din ako ng death threat through package. It was a fish tank with water full of dead mice. Mababasa sa mukha nito ang takot. It's creepy. Si Alexa nakatanggap naman ng poem about sa isang lalaki na namatayan na magulang sa cruise ship. All of this has something to do with that cruise ship 7 years ago? Isabel snorted. I am more worried to the elders than that. Aniya at saka inayos ang sarili. Yun ang mas inaalala ko. You really need to sort out your priorities, Isabel. Sermon naman sa kanya ni Roxanne. We're talking about our life here. Our life is in danger. Kung nakapasok ang Drake na yun dito, meaning isa sa atin ang puninteriya niya. Tss, tugon niya. Maniniwala lang ako kapag kaharap ko ng taong tinutukoy ninyo. Kapag nakikita ko na tinututukan niya ako ng baril. Sa ngayon, ang mga elders munang poproblemahin ko. Anong problema? Biglang singit ni Saiden sa usapan. Kailang dalawa ang wala pang death threat na natatanggap. Saad ni Natalie habang nakatingin sa kanya at kay Saiden. Something is a bit off. Muli bumuntong hininga siya, tsaka naglakad palabas ng kwarto kung saan naroon silang magpipinsan. She does not want to hear them talking nonsense. Naging maayos naman ang pagdiriwang ng anibersaryo ng Laksamanas Empire. Maraming bumati sa kanyang lolo at maraming nagpahayag ng positibong komento sa kanyang lolo. Kahit na hindi siya naniniwala sa sinasabing banta nila Aaron, sinunod pa rin niya ang utos ni Aaron. She watched every move of her grandfather. Lahat ng lumalapit sa lolo niya matiim niyang pinagmamastan. Bawat galaw ng mga ito binabantayan niya. Why don't you join your cousins, Isabel? Kapag Guay tanong sa kanya ng lolo. Hindi mo naman kailangan manatili sa tabi ko. I want you to enjoy the party instead of babysitting an old man like me. She snorted. Ayoko. I rather babysit an old man than mingle with a bunch of people. Her grandfather chuckled. How is the kid, by the way? Still in coma, she said and heaved a sigh and shrugged. It's been 2 weeks already pero wala pa ring senyales na magigising siya. Nag-aalala ako dahil mas lalong bababa ang lahat sa kanya. I see. Tatango-tangong sambit ng lolo. Dadalawin ko sana siya kaya lang nabalitaan kong anak siya ng kapatid mo sa pangalawang asawa ni Harold. Anito at saka biglang sumeryosong mukha. Alam mo na siguro kung bakit naritong Lola Soledad mo, Isabel? Do I have to? It's your choice, Isabel. Nakangiting sambit ng lolo. Walang magdidikta sa'yo. Kung ano man ang maging desisyon mo, sisiguraduhin mong may dahilan. Kilala mo naman siguro ang Lola Soledad mo. Hindi ka niya titigilan kung hindi niya makukuha ang dahilan mo. I know. Sambit niya at saka tumayo. I have to go to the bathroom. Babalik din ako kaagad. Paalam niya sa lolo na tinungaan lamang nito. Na makalabas siya sa malaking ballroom kung saan naroon ang mga tao, kagad niyang tinahak ang left wing ng mansyon ng kanyang lolo. Medyo dim ang ilaw ng hallway nito pero maaninag pa rin niyang paligid. Kaya naman hindi nakatakas sa kanya ang dalawang tao, isang lalaki at isang babae. Hinihila ng lalaki ang babae. Malinaw ang mata niya kaya hindi siya po pwedeng magkamali. It was her cousin, Saiden, and a man that is wearing a mask. Dahil malayo siya, hindi marinig ang pinag-uusapan ng dalawa.
Akmang lalapit na sana siya sa mga ito nang may makaagaw muli ng atensyon niya. Ang living room ng mansyon konektado sa nanay kung saan naroon ang pool area. No one is outside and she is sure of it. Pero nakita niya na may aninong dumaan at ang malakas na hampas ng tubig. Imbis puntahan si Zaidan sa music room, tinungo niya ang lanay. Nagtataka siya dahil walang ilaw ang lanay. Di naman kasi iniiwan ng mga katulong nila ang lanay na madilim. Gusto kasi ng lolo niya na kahit paano ay maliwanag dito. Maingat talaga yung paglakad-lakad niya. Animo magnanakaw siya sa klase ng paghakbang niya. Pigil ang hininga niya habang sinusuri ang buong kapaligiran. Nang makarating nga siya sa lanay, kagad siyang dumukwang pababa upang tingnan ang swimming pool. Bumaga siya na marahas na hininga at saka umatras. At nang tumalikod siya, hindi niya inaasahan ang makakaharap niya. Nanigas siya sa kinatatayuan. Nanlamig ang buong katawan niya nang maramdaman ng malamig na bagay na nakatutok sa noo niya. Ang tibok ng puso niya ay naging mabilis at dinig na dinig pa niya iyon. Kaharap niya ang isang lalaki na nakamaskara rin. May katangkaran, matipuno ang pangangatawan. Who are you? Kinakabahan may nagwapa niyang lakasan ng loob para magtanong dito. You are in our territory. If you kill me using that gun, everyone will hear it. Sabi mo naniniwala ka lang kapag kaharap mo ng taong tinutukoy ng pinsan mong si Roxanne. Anito sa nakakatakot na boses. Na kapag nakita mong tinututukan na kita ng barel, nakamaskara man alam niyang nakangisi ito. Well, surprise! I'm here, pointing my gun at you. How? Naglagay ako ng voice recorder sa bawat parte ng mansyon na to. Sagot nito at saka natawa. You are one heck of a woman, aren't you? Ang tapang mo para hamunin ako ng ganon, Miss Isabel Laksamana. What do you want? Buhay sa buhay. Diretsahang sagot nito. Buhay ng mga magulang ko, kapalit ng buhay mo. Kill me then. Paghahamon niya pero sa loob-loob niya, hinihiling niya na sana'y may makakita sa kanila. Kung matapang ka, patayin mo ako. He chuckled. There. Totoo nga ang sinasabi nila. Masyadong maiksi ang pasensya mo. I heard that you cannot swim. Anito at saka sinenya siya na bumaba patungong pool area. Baba ka, tapos tumalon ka sa tubig. Lulunurin mo ako? Nagkibit balikat ito. That's how my parents die. So yeah, wala siyang nagawa kundi ang sundin ito. Pero bago pa siya tumalikod, nakita niya mula sa gilid ng mga mata niya na ibinaba nito ang kamay kung saan ang baril. She took that chance to kick him in the mid-air. Nasipa niya to sa dibdib dahilan para ma-outbalance ito at matumba. Sapo nito ang dibdib habang umuubo, pilit na tinatayo ang sarili. Mabuti nilang talaga, nakapag-aral siya ng martial arts kasama si Aaron at mukhang nagamit naman niya iyon para mapatumba. Sapo nito ang dibdib habang umuubo, pilit ay tinatayo ang sarili. Mabuti nilang talaga nakapag-aral siya ng martial arts. Pero dahil nga may hawak itong baril, hindi pabor sa kanya ang ganong laban, tumakbo na lamang siya. Hindi niya inisip na naiihi siyang mahalaga makatakas siya sa lalaki. Tumakbo siya hanggang sa makabalik siya kung saan marami ng mga tao. Habol niyang hininga nang huminto siya sa tapat ng water station at kumuha ng baso ng tubig at nilagok iyon. Nang maubos ang tubig, binaba niyang baso, tsaka sinapo ang dibdib. I really need to sort out my priorities, she said in between her breathing. I almost died there. Are you okay? Pukaw ni Tristan sa dalaga na kanina pa nakatingin sa kawalan. Kanina niya pa napapansin ang pananahimik ng dalaga. Nakaupo ito hawak ang diagnosis ng anak pero hindi naman doon ang atensyon ng dalaga. Matiim niyang pinakatitigan ng dalaga at habang tinitingnan niya ito ay napansin niyang nangangayayat ito. Hindi lang niya yon ang napansin dito. Alam niyang mainit palagi ang ulo ni Isabel pero alam niya may dahilan ng mga iyon. Ngayon kakalabitin lang niya ito o kaya naman kakausapin, sisinghalan na siya kaagad ng dalaga. What is her problem? Imbes kausapin siya, tinuon lang nitong atensyon sa hawak na papel. Para bang wala itong narinig o kaya naman hindi siya nag-i-exist sa dalaga. Dahil gusto niya nang pansinin siya nito, kunwari naghanap siya ng mga bagay na makakakuha ng atensyon nito. And he already know what is it. He walked towards the bookshelf and he pretended he is interested in those books. That's in there. Nangunot ang noo niya na makitang halos lahat ng libro doon pang medisina. Pero sa hindi inaasang pagkakataon, makakakita siya ng isang libro na hindi konektado sa medisina. Isang libro na hindi niya inaasang makikita sa bookshelf ng dalaga. Ni hindi nga rin sumagi sa isip niya na nagbabasa ito ng ganong libro.
50 Shades of Grey? Inosenteng aniya at saka kinuha ang libro. May naligaw sa bookshelf mo. Dinig niya ang matunog na pag-atras ng swivel chair at ang mabilis sa paglapit sa kanyang dalaga. Give that to me! Akmang agawan nito sa kanyang libro nang tinaas niya ang kamay niya. Tristan, give that back! Sigaw ni Isabel sa kanya. Nung kang makikinig siya, he wants her time, and if it means he has to annoy her even more, kahit magalit sa kanyang mahalaga, nasa kanyang atensyon ito. I didn't know you were reading erotic books. Kay Corina yan. Sagot niya pero halatang nagsisinungaling to sa kanya, base na rin sa mailap nitong mga mata. Akin na yan. I can't believe you're lying to me right now, Isabel. What? Maang-maangan ng dalaga. I am not lying. I can't believe you're lying to me. Napangiti siya na makita kung gaano nakapulang mukha nito. Tanda na nahihiya ito. Marunong din palang mahiya ang isang Isabel. Mas lalo pang nakadagdag yon sa angking ganda ng dalaga. Huwag ka nang mahiya. Wika niya sa kapilyong umisi sa dalaga. Napanood mo ba ang movie nito? Kung hindi mo pa napapanood, pwede nating panoorin. Sinabi niya yon habang pinapalandas ang daliri niya sa makinis itong braso. At habang pinapanood natin yon, let's... Magtigil ka, Tristan. Singhal nito sa kanya dahilan para matawa siya. At hindi ko type ang ginagawa ng lalaki sa babae dyan sa libro. Natigilan to at sa kanya tutop ang labi at napapahiyang nag-iwas ang tingin. Matiim niyang talitigan na mas naman nitong mukha at saka bumulong. You're more beautiful when your face turned red, he whispered huskily. Hahalikan niya sana ang dalaga pero hindi niya nagawa dahil bumukas ang pinto at pumasok doon si Julia. Humahangos at mapula ang mga mata. Tumakbo si Julia palapit sa kanya at nagulat siya nang bigla na lang siya nitong yakapin. She was sobbing. Nag-aalangan siyang bumaling sa tumingin kay Isabel na matalim ang tikit sa kanila ni Julia na magkayakap. Pilit siyang kumakawala sa pagkakayakap nito pero sa sobrang higpit hindi siya makawala. Bakit ka umiiyak? Kunot noong tanong niya. Francesca. Yun palang ang nasasambit ito pero nabalot na ng pangamba ang buong pagkatao niya dahilan parang di siya magpumigla sa yakap ni Julia. Yun palang ang nasambit ito pero parang napanghinaan na siya. Si Isabel na may aligagang sinuot ang lab coat tsaka hinanap ang stethoscope. Ano nangyari sa kanya? She's... what? She's awake. Mariin niyang pilikit ang mata at nakahinga na maluwag. Nilukob ng kakaibang kasiyahan ng puso niya dahil sa tuwang nararamdaman hindi niya na mapigilang maiyak. Ang kanyang mga luha nag-uunahang maglaglagan sa kanyang mga mata. Tuloy na payakap na rin siya kay Julia. He was happy and relieved that his daughter is finally awake. After 2 weeks of waiting, she is finally awake. How is she? Tanong ni Tristan sa kanya habang sinusuri ang bata. Mababasa sa mukha ng binata na hindi nito makapaghintay na malaman ang sagot. She's fine. Sagot na rito at saka humarap kay Tristan at saka tabi nitong si Julia na nakapulupot ang kamay sa braso ng binata. She wants to pull Julia's hair when jealousy coated her being. Pero dahil gising ng bata at makakita nito iyon, pinigilan na lang niya ang sarili na makalbo ang kapatid. Inisip na lang niya na hindi nag-e-exist si Julia sa paningin niya. Kaya naman sa binata lang atensyon niya na baka sa mukha ang tuwa. We are going to ruin some other tests sometime with her. We're going to observe her within 5 days at kapag malakas na siya sa 5 araw, we can finally do the operation. Tumango lang si Tristan. Nakikita niyang masaya itong maoperahan na ang anak, pero hindi nito matago ang pag-aalala sa mukha. Don't worry too much, Tristan. Ani niya para pagaanin ang loob ni Tristan. Everything will be okay. Tipid ng umiti ang binata. I know. Ikaw ang doktor niya. I trust you. No, Tristan. Tao lang ako. I make mistakes. Tugon niya sa bata. Huwag kang magtiwala sa akin. Have faith in your daughter and to God as well. Tumango lang ang binata at lumapit sa anak nitong dilat ang mga mata, ngunit hindi pa rin gaano nakapagsasalita. Natamlay pa rin ito. Nakasaksak pa rin ang oxygen sa bata na siyang nagbibigay ng hangin sa bata. Baby? Tawag nito sa anak habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Did you hear that? You will be okay soon. You'll be a normal kid like the others. Nakatitig lang ang bata kay Tristan. Yung titig na parang may gustong sabihin at di naman niya inaasahan na dadapo ang tingin ng bata sa kanya. Iniangat nito ang kamay na para bang pinapalapit siya. At sino ba naman siya para tanggihan ng bata?
Hahakbang na nga sana siya papalapit sa kama, pero naunahan siya ni Julia. Umupo to sa kabilang gilid ng kama, tsaka iniabot ang kamay ni Francesca na nakaangat para sana sa kanya. Francesca? Sambit nito. Ako ang mommy mo. Palipat-lipat ang tingin ng bata sa kanya at kay Julia na animoy nagtatanong. I am finally here, anak. Humihikbing wika nito. Mommy will never leave you again. Makukumpleto tayo. Ako, ikaw at ang daddy mo, just like a happy family. Sa sinabi ni Julia, parang may libo-libong kutsilong tumutusok sa puso niya nang paulit-ulit. Parang may kamay na sumasakal sa leeg niya at nahihirapan siyang huminga. At sa pangalawang pagkakataon, nakaramdam siya ng selos. Alam na ni Francesca na si Julia ang tunay nitong ina. Malamang may itsapwera na siya sa buhay nito. Baka hindi na siya nito tawaging mommy. Nagustuhan lang naman siguro siya ni Tristan dahil nadagaan niya ang anak nito, and that scares her. Dahil nandito na si Julia, mapupunta na dito ang responsibilidad sa bata at mawawalan siya ng pwesto sa bata. Kahit naman matapang siya kaya niyang labanan si Julia, alam niyang matatalo siya. Sa karapatan pa lang talong-talo na siya. She can't compete with the real mother. Gustuin man niyang maging ina ng bata, hindi yun po pwede. Julia is here and she knows that Julia can do anything to erase her from the picture. Alang namang mang-agaw siya ng anak ng may anak. Hindi siya pinalaki ng aangkin ng pagmamay-aring na ng iba. At halos panama sa kanyang bawat salitang binibitawan ni Julia. Sa tono ng pananalita ni Julia, parang sinasabi nitong alamin niya ang lugar niya sa buhay nila Tristan, and that is to stay away from them. Respect her, her real mother. Mommy will do anything to make this family happy. Dagdag pa nito at bumaling sa kanya na masama ang tingin. Even if it means I have to kill someone. Julia. Saway ni Tristan kay Julia, tsaka tumayo at lumapit sa kanya. Stay here. Para kapag nanumbalik ang lakas si Francesca, baka hanapin ka niya. She just sighed, and now she hates to weigh in. 2 points for Julia, 1 point for me. Bulong niya sa isip. Bibisitahin ko pang ibang pasyente ko, Tristan. Aniya at saka tipid ng umiti. Call me if she looks for me. Darating ako? Saad niya at saka muling tinignan ng bata bago naglakad palabas ng kwarto. Nasa hallway na siya na may makasalubong siyang dalawang nurse. Malayo pa naman ang dalawa pero nanonood na sa ilong niya ang amoy ng pabango ng mga to. Tuloy parang hinahalukay ang tiyan niya at gusto niya nga ng masuka. Dali-dali siyang tumakbo papunta ng comfort room. Na makapasok doon, agad siya nagtungo sa lababo pero nagtaka siya nang wala man na siyang maisukang kahit ano maliban sa konting tubig. Mariin niyang pinikit ang mga mata, sumandal sa pader nang makaramdam siya ng hilo. Shit! Mura niya at saka umayos ng tayo. I told you to take care of your body, Isabel. Sermon sa kanya ng kapatid na si Aaron nang magtungo siya sa opisina nito.